Sumunod ang ikapitong selyo. Ang ikapitong selyo ay tumalon sa ibang chapter. Ito ay Revelation chapter 8 verse 1 to 5. Maaring itanong mo sa akin, kaibigan, bakit ang ikapitong selyo ay lumaktaw sa isang chapter? Ang chapter 7 ay isang parenthetical chapter. Ang mga parenthetical chapters at parallel chapters ng Revelation ay pag-uusapan natin next episode sa part 7. Sa ngayon, basahin muna natin ang ikapitong selyo. Nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos ito ay nakita ko ang isang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo naman sa harapan ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambana ang ginto na nasa harapan ng trono, kalakip ang dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel, unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng baga mula sa dambana, inilagay sa sunugan ng insenso at inihagi sa lupa, at biglang kumulog, nagkaingay at kumidlat at lumindol. Ang senaryong ito ay senaryo lamang sa kalangitan sa isang pagtatapos sa pamamagitan ng huling selyo. Ang ikapitong selyo ay isang selyo ng katapusan ng 7 years of tribulation. Nakababa na sa lupa ang ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang iglesia. Ang insenso sa dambana ay panalangin sa langit ay natupad na. Ang sabi sa verse 3, ito yung kalakip na dalangin na hinirang ng Diyos. Ito yung katuparan ng mga tribulational saints na humingi ng paghihiganti sa ikalimang selyo na nabanggit natin kanina. Kung babalikan yung sinabi ko kanina, ang kanilang lokasyon ay nasa dambana din sa kalangitan. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, mag-antay ng kaunting panahon at ito yung mangyayari sa ika-6 na selyo. Kaya ang ikapitong selyo ay naglalarawan na sinagot na ng Diyos ang panalangin ng banal sa paghihiganti ng kordero. Ngayong kaibigan, ating napag-aralan verse by verse ang pagkakatugma ng pangyayari sa loob ng 7 years of tribulation. Nakita natin na harmonize ang pangyayari ng Antikristo sa loob ng 7 taon at pangyayari ng 7 selyo sa loob ng 7 taon. Ang 7 selyo na ito ay ating magsisilbing mapa kung ano ang mangyayari sa loob ng 7 taon. Sa pag-aaral na ito, alam kong may mga katanungan kayo sa pagkakasunod-sunod ng mga chapters sa Book of Revelation na atin namang sasagutin sa part 7 kung ano ba talaga ang tamang pagkakasunod-sunod ng Book of Revelation. Abangan po natin yan sa part 7.